Mahigit sa isang kapat ng kababaihan sa buong mundo ang nakararanas ng karahasan sa tahanan. Ito ay tahimik o lantaran na nangyayari sa ating paligid. Anumang pananahimik at pagpapabaya sa kasamaan ay kawalang katarungan at pang-aapi sa kabutihan. Laban sa domestic violence, dapat tayong maging zero tolerance. Li Xiangnan, sa tingin mo ba tanga ako? Huwag mong kalimutan. Ngayon ang 15, araw ng suweldo mo. Sasabihin mong wala kang pera? Naantala ang suweldo. Wala talaga akong pera. Sa tingin mo, maniniwala ako sa iyo? Wala ako. Wala akong pera. Wala talaga akong pera. Wala akong pera. Hichuan, hinding-hindi na kita bibigyan ng pera. Hihiwalayan na kita. Hiwalayan? Sandali. Li Xiangnan, hihiwalayan mo ako? Lumalaki ang ulo mo. Ngayon ha? Hihiwalay ka pa ba? Hihiwalay pa ba? Tinatanong kita, hihiwalay ka o hindi? Hiwalayan? Papatayin kita pag hihiwalayan mo ako. Li Xiangnan, makinig ka sa akin. Sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa akin. Kung maglakas loob ka ulit na sabihin sa akin, ang dalawang salitang iyon, hiwalayan. Maniwala ka ba o hindi? Sisirain ko ang buong pamilya mo. Wala akong pera, talaga wala. Bitaw! Ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba raw walang pera? Ano ito? Naglakas loob kang lokohin ako? Wala na talaga akong pera. Hao-chuan, wala na talaga akong pera. Putang ina! Tigilan mo na. Bitiwan mo, bitawan mo ako. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Hindi ka ba naniniwala? Nagmamakaawa ako, wag mo na akong saktan. Bitiwan mo, bitawan mo ako. Tigil. Tigilan mo. Sino kayo? Wala kang pakialam kung sino ako. Isang lalaking nananakit ng babae. Hindi ba yan karangalan? Mga pakialamero kayo. Sa akin pa kayo manggugulo. Kung hindi ako nagkakamali, siya siguro ang iyong asawa, hindi ba? Tama. Siya. Ang aking misis. Kaya ano ngayon? Kung gusto ko siyang saktan, sasaktan ko siya. Kung gusto ko siyang paglalaruan ko siya. May pakialam ba kayo? Asawa mo siya, kaya mo pa siyang saktan. Hindi mo ba alam na ang domestic violence ay labag sa batas? Wala kayong pakialam dyan. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makikialam. Kung matino kayo, umalis na kayo agad. Kung hindi, pati kayong dalawa, sasaktan ko. Ate Wanching, hindi ko na kaya. Babasagin ko ang mukha niya. Kung hindi mo siya bibitawan, tatawag na ako ng pulis. Huwag mo nang isipin ang pera. Ang makauwi ka pa ng ligtas ay malaking problema na. Tumawag ng tulong, ha? Gusto mo akong ipahuli sa pulis? Oo. Ang ginagawa mo ay lumalabag na sa batas sa pangangasiwa ng pampublikong seguridad at batas laban sa karahasan sa pamilya. Kung ipagpapatuloy mo pa yan, sisiguraduhin kong makikita mo ang hinahanap mo. May tapang ka pala. Mrs., sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, oo nga pala. Tatandaan ko ang mga mukha ninyo. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ayos lang ako. Salamat sa pagtulong mo. Pareho tayong mga babae, lubos akong nakikiramay sa iyong pinagdadaanan. Kung pumapayag ka, sana ay matulungan kita. Kung handa ka, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Gusto kitang tulungan na makawala sa kapangyarihan ng lalaking iyon. Alam mo pa palang umuwi? Ano pang tinutunganga mo dyan? Lumapit ka agad dito. Kuya Chuan, ano bang ginagawa mo? Tingnan mo, natakot mo si Ate Xiangnan. Takutin siya. Gusto ko pa siyang saktan. Bakit? Hindi ka ba sinamahan ng dalawang babaeng masyadong nakialam sa daan ngayon? Sila, natatakot na baka saktan kita rito sa bahay. Wala naman.
Lakasan mo. Hindi kita marinig. Ano ang sabi mo? Ako lang ang umuwi. Wala naman. Li Xiangnan, pakiramdam ko lalo kang nagiging matigas. Ngayon, kung hindi kita sasaktan, hindi ako karapat-dapat tawaging lalaki. Kuya Chuan. Kuya Chuan, sa tingin ko hayaan na lang natin. Kung sasaktan mo si Ate Xiangnan, sino na ang magtatrabaho para mayroon kang ipang-poker? Isa pa, yung bag na nagustuhan ko noong nakaraang linggo. Hindi mo pa rin binibili para sa akin. Huwag kang mag-alala. Tiyak, bibilhin ko iyon. Bakit ka pa nakatayo riyan? Anong oras na ba? Hindi ka pa ba magluluto ng pagkain? Gusto mo ba akong kainin na lang? Kung maglalakas loob kang gambalain ang paglalaro ko ng poker, hahampasin kita ng patay, maniwala ka. Hichuan, isa ka talagang hayop? 3 taon na tayong kasal? Binubugbog at sinasaktan mo lang ako? At dinadala mo pa ang ibang babae dito sa bahay? Dahil lang sa iyo, kaya ako natalo ng ganito kalaki. Sinabi ko sa iyo, magsalita. Hichuan, huwag na. Buntis ako. Buntis? Kung handa ka, tawagan mo ako anumang oras. Tutulungan kitang kumawala sa kapangyarihan ng lalaking iyon. Anong inuubos aksaya mo ng oras? Hindi pa ba tapos ang pagkain? May tinatago ka, di ba? Ilabas mo. Sinasabi ko, ilabas mo. Presidente ng Lanyue Group, si Chi Wanqing. Sino yan? Naalala ko na, hindi ba siya yung babaeng nagligtas sa iyo doon sa mismong daan ngayong araw? Yung walang hiya? Tatawagan mo siya, di ba? Wala. Ayos lang. Kung gusto mong tumawag, tumawag ka. Sige, tawag ka na. Hindi. Hichuan, hindi. Hindi raw? Hindi, papahirapan kita. Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong tawagan ang babaeng walang hiya na iyon? Nagbabalak ba kayong dalawa na manloko sa akin? Wala akong ginagawang ganyang bagay. Ako ang lolokohin mo. Sa araw na ito, papalibing kita. Lolokohin mo ako. Lolokohin mo ako. Lolokohin mo ako. Punyeta. Punyeta, sinasabi ko sa iyo, sa buhay na ito, huwag ka na sanang umasa pa na makakalabas ka sa aking mga kamay. Huwag ka na talagang umasa na makipaghiwalay. Imposible. Mabuti na lang nga sa iyo. Mabuti na lang nga sa iyo. Ngayon talaga, papalibing talaga kita. Buntis ako. Buntis? Ano? Sinasabi ko sa iyo, sa buhay na ito huwag mong asahan na makakatakas ka sa aking kapangyarihan. Huwag na huwag kang makikipagdiborsyo sa akin. Hinding-hindi. May nagsabi, kahit sa pinakamadilim na gabi, sasalubungin pa rin ng bukang liwayway, ngunit ang aking mundo ay puno ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Kung mamatay ako, magiging malaya. Na ba ako sa lahat ng ito? Ate Wenking, ang flight po natin sa abroad ngayon ay midnight flight, kaya siguro ay mapapagod kayo. Anong nakakapagod sa midnight flight? Matutulog lang ako at paggising ko, nandoon na ako. Sa ganitong paraan lamang ako makakaalis para tuluyan akong makalaya. Hechuan, Wang Mi E Hui, sinusumpa ko kayo. Mamatay kayong masama.
Kung may susunod pang buhay, hindi ko nagugustuhing mabuhay ng ganito. Wag. Ginangchi. Ginangchi, bakit po? Kayo umalis ng ganito? Ginangchi, Itong Song Yi? Ano ba ang isinisigaw niya? Ang nakahiga roon, hindi ba ako iyon? Bakit kaya? Ibig sabihin, ang kaluluwa ko pumasok sa katawan ng babaeng ito. Bakit nangyayari ito? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ako napasok sa katawan ng babaeng ito? Papatayin kita. Gusto mo? Hoy, mukhang wala ka namang sakit sa telepono. Parang mamatay ka na. Hindi ba't siya yung lalaking nananakit? Tangina. Sa huli, ito na naman ang pinaglalaruan mong lumang pakulo ng pagpapanggap na patay. Hindi ba? Kung hindi ka patay, bilisan mong lumabas dito sa ospital. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa isang gabi dito? Kuya Chuan. Hindi. Li Xiangnan, simula ngayon, ang pesting lalaki at babae na ito, ako na mismo ang bahala sa pagturo sa kanila ng leksyon. Sisiguraduhin ko na ang buhay mo ay magiging napakaganda. Li Xiangnan, kayang-kaya mong saktan si Kuya Chuan ha? Putang ina, naglakas loob kang saktan ako ha? Sa tingin ko gusto mo nang mamatay. Tianyu, masarap makipagtulungan. Ate Wanching, alam mo namang alam mo ang nararamdaman ko. Tianyu, hindi tayo bagay. Maghanap ka na lang ng babaeng kaedad mo. Mauuna na ako. Sinaktan ng lalaki ang babae. Nakakahiya talaga sa aming mga lalaki. Makining ka sa akin. Ako ang asawa niya. Ang babaeng ito, para saktan lang. May karapatan ka bang makialam? Tsaka, kung matalino ka, lumayo ka sa akin. Kundi, pagsisisihan mo ang ginawa mo, naniniwala ka ba? Hichuan, sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob ka pang saktan ako, sinisigurado ko na mula ngayon, hindi na ako magbibigay sa'yo ng pera. Kuya Chuan, maraming tao rito. Paano kung may dapat pag-usapan? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Umuwi ka at tingnan mo kung paano kita anuhin. Tara na, mahal. Anong gagawin ko? Dapat ko bang sabihin kay Gu Tianyu na ako talaga si Chi Wanqing at hindi ako namatay? Presidente Gu, bakit mo tinutulungan ang babaeng ito? Kung hindi dahil sa babaeng ito na tumalon sa gusali, hindi sana si Presidente Chi? Presidente Chi. Si Song Yi na ito, hayaan na. Kung magtatapat ako ngayon, hindi rin sila maniniwala. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Pasensya na. Sobrang nasaktan siya. Sana huwag mo na lang intindihin. Salamat kanina. Kung walang iba, mauuna na ako. Ang babaeng ito, bakit mayroon siyang pamilyar na pakiramdam? Ito ang bahay ni Li Xiangnan at Hichuan. Ay, wag mong sabihin, medyo malinis naman ang pagkaayos ng munting bakuran. Mukhang si Li Xiangnan ay masinop din na tao. Nakahanap pa ng asawa ang isang basura tulad ni Hichuan at may kabit pa. Nakakatawa talaga. Bakit ka nakatunganga diyan? Magluto ka na. Kapag natapos ka ng magluto, sisimulan na kitang saktan ng husto. Mahal, ano ang gusto mong kainin mamaya? Kuya Chuan, gusto kong kumain ng Hong Xiaoro mamayang gabi. Hong Xiaoro? Maganda yan, Hong Xiaoro. Hong Xiaoro, hindi mo ba narinig? Magmadali ka at gawin mo na ang pagluluto. Gusto mong kumain? Ikaw ang gumawa. Kaya pala inaasahan mong magtrabaho ako para sa iyo at kumita ng pera. Inaasahan mo ring pagsilbihan kita? Saan ka naman nakakita ng ganoong klaseng swerte sa mundo? Lintik,
Nagkaroon ka lang ng isang beses sa ospital. Lumaki na ba ang ulo mo? Sige, sa tingin ko talaga ay kailangan mong madisiplina ngayon. Kuya Chuan. Kuya Chuan? Siya yan. Mukhang masarap buhay mo. Sa mga araw na ito, Kuya Chen, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Halika na, sa loob tayo umupo. May prutas at buto. Kumain lang kayo ng kumain. itong sirang upuan na to? Gusto mong paupuin ako diyan? Ha? Kuya Chen, kumusta itong upuan ko? Ikaw? Mas masahol ka pa sa sirang upuang ito. Umupo ka rito at suwerte mo'y magbabago. Nakakabwisit. Ano na, Chuanzi? Hindi ka nagbabayad ng utang at hindi ka na rin nagbabalak magpatuloy sa buhay mo? Balak mong tumakas? Kuya Chen, paanong mangyayari yan? Hindi po ako maglalakas loob. Kung hindi mo nakalimutan, pag-usapan natin ito ng maayos. Kailan mo balak bayaran ang 100,000 piso na utang mo sa akin? Kuya Chen, medyo kapos po ako ngayon. Bigyan niyo pa ako ng 2 araw. Kahit kailan ang kapal ng mukha mo, iniisip mo ba na si Kuya Chen ay nagbibigay lang ng libreng tulong? Paano mo kinakausap si Kuya Chuan mo? Chuanzi, minsan, hinahangaan talaga kita. Kaya mong pagsamahin ang asawa mo at ang kalaguyo mo sa ilalim ng isang bubong. Ang karisma na yan? Hindi talaga taglay ng karaniwang lalaki. Akala ko nagkamali ako ng tingin, pero siya nga talaga. Presidente Chi, siya ang project head para sa proyektong ito. Si Jiang Chen. Nagnakaw ng sarili niyang kumpanya, ano sa tingin mo ang nararapat kong gawin sa iyo? Boss Chi, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi na talaga ako maglalakas loob pa. Huwag na itong maulit pa. Kung sakaling mangyayari ulit ito sa buong buhay mo, wala ka ng pag-asang makakalabas pa. Chuan? Ang asawa mo? Ang tapang niya ah. Ikaw na salot na babae, isang karangalan na mapansin ka ni Kuya Chen. Bilisan mo at mag-sorry kay Kuya Chen. Kung hindi, ako... Chuan, pare-pareho tayong nakakaintindi. Ako, pwede kitang bigyan ng ilang araw na palugit. Pero itong interes, kailangan na itong tumaas. Sige, sabihin mo na. Asawa o kalaguyo? Ikaw na ang pumili. O baka naman, pareho silang tatanggapin ko. Chuan, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Chen Ge, si Mei Hui ay matatakutin. Pakiusap, pagbigyan mo na, siya at palampasin. Sa tono ng pananalita mo, kabit, hindi pwede. Pero ang asawa, pwede. Basta't hindi ka magdadalawang isip, Chen Ge. Iyon ay karangalan na niya. Isa pa, siya ay mas maganda ang katawan kaysa kay Mei Hui, hindi lang ng bahagya. At saka, mas maganda siya kaysa kay Mei Hui. Kaya, siya ang pinakaangkop na makakasama mo. Bulag ka ba? Ano ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Hey Chuan, ikaw ay isang hayop at walang pinagkaiba sa baboy. Mga lalaki na kayang ibigay ang kanilang asawa sa iba. Ang sampal na yan ay nararapat lang sa iyo. Chen Ge, nagbibiro ka. Tama ka. Li Xiangnan, ikaw ay talagang bulag at nagawa mong magkagusto sa lalaking kasing basura nito. Chuanzi, lahat tayo ay lalaki, pero bilang isang lalaki, ang gawin mo ang ganito, bihira. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Pagsilbihan mo na ako. Bitawan mo ako. Pumasok na po kayo. Sige na. Huwag ka nang magmukhang masyadong naghihinagpis. Sa huli, guwapo naman ako, di ba? Makipag-sex sa akin. Hindi ka talo. Mukhang hindi ka naman. Natatakot sa akin ah. Kung takot ako, pakakawalan mo ba ako? Interesante yan. Sobra kang natatakot sa lalaking yun, si He Chuan, pero ngayon sa harap ko na isang estranghero ang tapang mo. Kung ganoon, iwanan mo na si He Chuan at sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin ko na ipapamuhay kita ng marangya. Sumama sa'yo? Hindi ba't mapipilitan akong maghatid? Kung sa'yo ng pagkain araw-araw? Anong ibig mong sabihin? Ang tungkol sa construction, site number 5 ng Lanyu Group, hindi mo naman siguro nakalimutan yon, di ba?
Ang aklat ng pananalapi, nasa kamay pa rin ni Song Yi. Paanong nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa ledger? Ngayon, mukhang ikaw na ang mas natatakot sa akin. Alam ng babaeng ito ang sikreto ko, ibig bang sabihin may koneksyon siya kay Song Yi? Dahil sa lahat ng ginawa mo noong nakaraan, kung hindi dahil sa akin? Kung hindi dahil kay CEO Chi, na nagbayad ng mga bayarin sa construction site para sa iyo, baka hanggang ngayon nakakulong ka pa rin. Paano mo nalaman? Ngunit hindi ko inakala na pagkatapos ng maikling panahon, ginagawa mo na naman ang ganitong kalokohan ng palihim sa Lanyue. Sabihin mo, kung malalaman ni CEO Chi, poprotektahan ka pa ba niya? Sino ka ba talaga? Paanong nakilala mo si CEO? Chi at Assistant Song? Dahil ako si Chi Wang King. Dahil ako si Chi Wan Ching. Li Xiangnan? Hindi ka ba nababaliw? Ayos pa ba ang isip mo? Ako ang tao ni Boss Chi. Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung ano ang itsura ni Boss Chi. Ang kakaiba mo talaga. Tinanong mo ako kung paano. Ang ko nalaman ang sikreto mo, sinabi ko na sa iyo, pero ayaw mo maniwala. Huwag mo akong lokohin. Kung ikaw si Boss Chi, edi ako naman. Ang hari ng langit. Hayaan na natin kung ako ba talaga si Chi Wan Ching o hindi. Ang numero ni Song Yi, hindi siguro bago. Sa iyo, tama? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko munang samahan mo. Akong tapusin ang eksenang ito. Mula ngayon, susunod ka sa lahat ng utos ko, maging available ka. Sige, pumapayag ako. Kahit anong makakaya kong gawin mula ngayon, tutulungan kitang sigurado. Hi. Hayop na hayop ka? Huwag na huwag mo akong hawakan? Ikaw na. Teka, magaling ka ring umarte ah. Kung hindi ka mananalo sa Oscar Best Actress, kahanga-hanga ang pagkasayang mo. Oh, ang sexy naman ng babaeng ito. Huwag mo akong hawakan. Habang mas malakas ang sigaw mo, mas sumisigla ako. Umalis ka. Mga putang ina. Bakit ka umiiyak? Naiinis ako. Ginawa ko na ang pinakiusap mo. Sana tuparin mo rin ang pangako mo na huwag kang lalapit kay Executive Assistant Song. Huwag kang mag-alala. Ako ang taong tumutupad sa salita ko. Ngayon, may 2 bagay akong ipapagawa sa iyo. Sabihin mo. Gusto kong mag-divorce. Gusto kong magbayad ang mag-asong-aso sa labas ng napakasakit na halaga. Owazi, huwag mo sabihin? Talaga, huwag mo sabihin. Ang lasa ng babaeng may asawa na yan. Sobrang. Ang sarap. Ang ganda. Kuya Chen, basta't gusto mo, wala akong tutol diyan. Sige. Dahil sa pagiging mapagbigay mo, bibigyan kita ulit ng isa pang pagkakataon. Pagdating ng 3 araw, tayo ulit ay magtaya. Kung manalo ka, ang utang mo sa akin ay burado na. Pero kung matalo ka, ang asawa mo ay sa akin na. Sige, Kuya Chen, lahat ng gusto mo ay masusunod. Mag-ingat ka, sa 3 araw, siguradong dadating ako ng maaga, ha? Hichuan, isa kang hayop. Tigilan mo na yang kasinungalingan mo. Ang magpakasal sa isang babaeng patapon na tulad mo ay ang pinakamalaking kamalasan sa buhay ko at yang mga gugong yan nagtangkang magtaksil sa akin. Kapag umasenso ako balang araw, tiyak na babawiin ko ang lahat sa kanila. Huwag mo munang isipin ang pag-asenso. Isipin mo muna kung paano mo siya haharapin. Ano pa bang haharapin sa kanya? Sa huli, ako, hindi ko na siya gagalawin pa. Hayaan mo na lang siyang maging cleaner. Mas mabuti pa yon kaysa sa mag-alaga ng walang kuwentang tao. May ideya ako at makakakuha tayo ng maraming pera. Total, siya ay ginamit na ni Jiang Chen. Bakit hindi mo siya pahook sa ibang lalaki? Sa ganoong paraan, hindi ba darating ang pera? Ano sa tingin mo? Maganda ba ang ideyang ito? Tama. Li Xiangnan, gaano ka ba ka-inosente para magpakasal sa isang lalaking mas masahol pa sa hayop? Base sa sinabi mo, sinadya kong magpatalo kay Hichuan at binigyan ko pa siya ng 300,000. Ngayon, masaya ka na ba?
Kapag natapos na ang lahat ng ito, wala nang sinuman ang babanggit sa iyong sikreto. Tungkol naman sa 300,000, papagdoblehin ko siya ng ibinigay niya sa iyo. Ang biglaang pag-angat sa buhay para sa mga lalaki, iyon ang pinakamamamatay. Hichuan. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Ang babaeng ito, ang kanyang pamamaraan ay sobrang walang awa. Hindi ko siya inasahang ganito. Sino ba talaga siya? Siya at si Song Yi. Ano ba talaga ang relasyon nila? Gusto? Kamo akong hiwalayan? Tama. Ngayon, dahil gumanda na ang aking buhay, marami akong pera. Siyempre, kailangan ko ng isama. Si Mei Hui para mamuhay ng maganda. Ang isang matandang babae na tulad mo ay hindi. Karapat-dapat na maging asawa ko. Sumunod ka na at pirmahan mo na kaagad para patas na tayo. Ate Xiangnan, pinapayuhan kitang pirmahan mo na agad para hindi. Muna kailangang maghanap ng lalaking kikitang pera. Oo nga, bastos na babae. Pirmahan mo na kaagad. Si Mei Hui lang ang karapat-dapat na maging ginanghi ko. Pumirma ako, pwede, pero kailangan ko munang makahanap ng matitirhan. Ikaw, Kuya Chuan, kayo ni Ate Xiangnan ay nagsama pa rin bilang mag-asawa. Huwag naman tayong gumawa ng gulo na napakapangit. Kung ilang araw lang, hihintayin na lang natin para makita niya Ate Xiangnan ang aming masayang buhay. sige, susundin ko na lamang ang gusto mo. Li Xiangnan, malapit na magsimula ang totoong palabas. Sa tingin ko, siguradong inaasahan mo rin to, di ba? Walong Juan, ako ang hari. Nanalo na naman ako. Pasensya na, mga kaibigan. Napakaswerte mo talaga, Kuya Chuan. Chuan, ngayon na mayaman ka na, bakit dito ka pa rin nakatira sa sira-sirang lugar? Hindi iyan bagay sa estado at posisyon mo. Kuya Chen, ang narating ko ngayon ay dahil sa pag-angat at pagtulong mo sa akin. Ang estado at posisyon ko, sa harap mo, wala lang iyon. Tama ka diyan, dahil ito sa pangangalaga ni Kuya Chen. Kuya Chen, sa susunod na may magandang pagkakataon, huwag mo naman sana kaming kalimutan. Hinding-hindi namin malilimutan ang kabutihan mo. Kung hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito, ano pa ang silbi mo? Hayop ka na mas walang kwenta pa sa isang basura. Umalis ka na dyan! Nakatayo ka lang dyan. Nakakairita. Baka masira mo pa ang mood ni Kuya Chen. Chuan, sabi mo mayaman ka na, bakit hindi ka pa rin makontento? Kuya Chen, nagbibiro ka na naman. Sino ba naman ang ayaw ng mas maraming pera? Ako, wala naman akong ibang hiling. Gusto ko lang humingi ng payo sa iyo, Kuya Chen. Alam naman ng lahat na ang koneksyon at yaman mo ay walang katulad. Sige, magkakapatid tayo kung mayroong magandang pagkakataon. Paano kita makakalimutan? Aba, Kuya Chen, ano ba ang sikreto mo sa pagyaman? Sa mga taong lumipas, nakilala na rin ako sa industriya ng real estate. Hindi ko masabing ako ang hari, pero mayroon akong mga inside information. Kuya Chen, ipakita mo naman sa amin ang buhay na ganyan. Nitong nakaraan, may isang property project na naghahanap ng bagong shareholder. Kapag nakumpleto na ang pondo at na-launch na ang project, makakakuha kayo ng milyon-milyong o 10 milyong kita. Kuya Chen, isama mo naman kami sa grupo nyo. Depende sa ipapakita mo. Pero ang pagsali dito ay nangangailangan ng malaking puhunan. Sa tingin ko, huwag na lang kayo. Huwag ganyan, Kuya Chen. Isama mo kaming maglaro. Magkano po ba ang kailangan? Hindi naman ganoon karami, siguro mga... Hindi 3 milyon. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? May pera tayo. Mangungutang tayo. Mangungutang? Pero ang problema, itong bahay na tinitirhan natin ngayon, hindi talaga pwedeng utangin ng ganoon kalaking halaga. Iyang sira-sirang bahay ninyo? Huwag na lang. Teka, naalala kong sinabi mo, wala ba kayong lupain sa inyong probinsya? Maganda ang lokasyon, ang umutang ng 3 milyon. Dapat ay madali lang, hindi ba? Huwag po, Kuya Chen. Ikaw na walang isip, ganoong kagandang pagkakataon. Anong iniisip mo? Huwag na lang? Chuan?
Wala ka talagang kapalaran na yumaman. Kunwari na lang, hindi ko nabanggit ito. Ipagpatuloy mo. Huwag po, Kuya Chen. Susundin ko po ang sinabi ninyo, Kuya Chen. Bukas ng umaga, isama ko si Mei Hui pabalik sa probinsya at ibebenta na namin ang lupain na yon. Kuya Chen, handa na ang pera ko. Pwede na ba akong sumali? Ha 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 ha. Kapatid, nagbago ang sitwasyon. Sa pakiwari ko, hindi ka na makakasali. Ano? Kuya Chen, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo, bakit hindi po pwede gayong maayos naman? Kapatid, sa totoo lang, sobrang sikat nitong property na ito. Kaya sa pera mo ngayon, wala kang karapatang sumali. Hindi, Kuya Chen. Magkano pa ba ang kulang? Sabihin ang halaga. Mag-iisip ako ng paraan para makahanap. Kuya Chen, Kailangan mo ng 2 milyong piso. 2 milyon? Napakarami niyan. Kapatid, ganyan talaga ang sitwasyon. Kung hindi, hayaan mo na lang. Wag. Kuya Chen. May naiisip na akong paraan. Mei Hui, ibenta mo na. Ano bang sinasabi mo? Mei Hui, ibenta ang bahay. Ang property na nakapangalan sa iyo. Ibenta na natin yan. Pwede ba yon? Ang bahay na yon? Huy, Mei Hui, hindi madaling mahanap ang ganitong pagkakataon. Pag kumita na ako, doble ang ibabalik ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tulungan mo ko, ha? Tulungan mo ang kinabukasan natin, Mei Hui. Kung ganoon. Sige na nga. Kuya Chen, nakahanap na ako ng paraan. Dito ko na muna sa iyo iiwan ang perang ito. Aalis na kami ni Mei Hui para ibenta ang bahay. Ingat kayo. Narinig mo lahat, hindi ba? Lahat ay nangyayari ayon sa iyong plano. Kumpara sa pagdurusa ni Li Xiangnan, wala lang ang mga iyan. Minsan hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Pero ayos lang. Kapag tapos na, kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Ang matitira ay sa iyo na. Sabihin mo, ngayon, ano ang nais mong ipagawa mo sa akin? Gusto ko silang mawalan ng tirahan. Kuya Chen, naipon ko na ang pera. Pakitingnan po. Magkakapatid naman tayo sa paraan ng pagtatrabaho mo. Nagkakatiwala ako sa iyo. Kuya Chen, hindi mo alam, para lang maipon namin ang perang ito. Lahat ng pag-aari namin, lahat ay isinugal na namin. Chuanzi, sa pagnenegosyo, dapat ganyan ang lakas ng loob mo. Isipin mo, pagdating ng pera, mga babae, mamahaling kotse, mansyon, pati itong malaking kumpanya, pati itong boss chair, damhin mo. Ano? Komportable ba? Kuya Chen, wag na. Ngayon pa lang na-imagine ko na nasa gitna ako ng walang hanggang dagat. Nakaupo sa isang marangyang yate. Sa marangyang silid, hawak ang wine glass sa kaliwang kamay. Niyayakap ang isang babae. May umaawit, may sumasayaw. Ang saya. Kuya Chen, ang tagumpay ko ngayon ay dahil lang sa iyo. Kuya Chen. Hindi ako yun kanina. Chuanzi, pag yumamang ka na, ang iyong katayuan at posisyon, natural na mag-iiba. Pero, ang babaeng ito, Kuya Chen, may gusto ka ba kay Li Xiangnan? Kung talagang gusto mo si Li Xiangnan, handa akong ibigay siya sa iyo ng walang pag-aalinlangan. wala namang ganun. Kahit noong huling beses sa bahay mo, nag-enjoy ako. Pero, kapag may babaeng nakapaligid, istorbo. Sinabi ko ito para bigyan ka ng babala. Kapag kumita ka na matapos buksan ng real estate project, ito ay ari-arian ninyong mag-asawa? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Maglalakas loob siyang hatiin ng ari-arian ko. Babalin ko ang binti ng asong yan. Kuya Chuan, umuwi ka na lang at bilisan mong makipagdiborsyo kay Xiangnan. Chuan? Sabi nila, huwag ipagmalaki ang kayamanan, pero tingnan mo, sobrang lantad na ang lahat sa iyo. Makikipagdiborsyo ba si Xiangnan sa iyo? Kung si Xiangnan ay hindi makikipagdiborsiyo sa akin, papatayin ko siya. Tingnan ko lang kung makikipaghiwalay siya sa akin. Mag-asawa naman kayo? Bakit mo kailangang gawin ang mga bagay ng ganyan katindi? Paano kung lumaki ang gulo? Paano na ang kinabukasan mo? Kuya Chen, sa tono mo, may naisip ka bang magandang solusyon? Itong si Xiangnan, isa lang siyang babaeng probinsyana, wala siyang alam sa mundo. Kung ako sa iyo, ibigay mo na lang sa kanya yung luma, maliit at sira-sirang bahay ninyo.
At sa ganoong paraan, hindi ba kayo maghihiwalay na? Ikaw na parang baboy na tao. Ano pa ang iniisip mo? Gusto mo bang hatiin ni Xiangnan ang ari-arian natin? Oo nga. Kuya Chen, Mei Hui, tama kayo. Hindi ko hahayaang pagsamantalahan ako ng hamak na babaeng iyon. Makikipagdiborsyo na ako sa kanya ngayon. Matalino. Sandali lang. Kung talagang matalino si Xiangnan, bakit hindi pa niya inayos si Chuan dati? Bumalik na kayo. Kumain na ba kayo? Araw-araw ganyan, araw-araw. Para kanino ba yung pagpapaawa mo? Li Xiangnan, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Isa, ka lang babaeng taga-bukid. Hindi ka karapat-dapat sa isang marangal na tulad ko. Pero, dahil minsan tayong naging mag-asawa, ikaw, hindi mo na kailangan pang maghanap ng matutuluyan. Basta pumayag kang maghiwalay. Itong bahay na ito. Sa iyo na. Sabi mo ibibigay mo sa akin ang bahay. Totoo ba? Ate Xiangnan, sa tingin ko ang pagpapakasal mo kay Kuya Chuan ay swerte mo na. Kung hindi, dahil sa kakayahan mo, hindi ka makakakuha ng bahay. Habang buhay, di ba? Bakit ka ba nakatunganga dyan? Yung kasunduan sa diborsyo na ibinigay ko sa iyo noon, pipirmahan mo ba o hindi? Magsalita ka. Pipirmahan ko. Mula ngayong araw, wala na tayong relasyon. Kung susubukan mo pa akong guluhin, maniwala ka, papatayin kita. Li Xiangnan, itong ginawa ko para sa iyo, nasiyahan ka ba? Kuya Chuan, Anong nangyayari? bakit hindi ka gumagalaw? Gusto pa namin. Ano? Tumakas ba talaga ang developer kasama ang pera? Paano na ang bahay ko? Tara na at hanapin si Kuya Chen at linawin. Oo. Hanapin si Kuya Chen. Tanungin natin siya. Bitawan mo ako. Kuya Chen. Ano bang kailangan mo sa akin? Kuya Chen, nakita ko na ang balita. Tumakas daw yung developer ng condominium na ininvest ko. Totoo ba talaga yan? Ang pamumuhunan ay may panganib, dapat maging maingat bago pumasok sa pamilihan. Ako nga, nalugi ng mahigit 20 milyong piso. Wala tayong magagawa, kailangan na lang tanggapin. Imposible. Hindi yan mangyayari. Hindi talaga ako naniniwala. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Sobrang nagkataon naman. At hindi ba sinabi mo sa akin na ang negosyong ito ay siguradong mananalo at hindi malulugi? Kuya Chuan, ayos ka lang ba? Kailan ko sinabi sa iyo na sigurado kang kikita at hindi malulugi? Ako nga, nalugi ng mahigit 20 milyong piso. Paano na ang pera ko? Isauli mo ang pera ko. Isauli mo sa akin. Lumayas ka! Ang pera ko. Tama na. Huwag ka nang magdadrama rito sa harap ko. Habang hindi pa gabi, sumakay ka sa bus, pumunta ka na ngayon sa ilalim ng tulay at doon ka na lang magpalipas ng gabi. Umalis ka na. Alam ko na, ikaw ang nagplano ng lahat para bitagin ako. Tama? Isauli mo ang pera ko. Kung hindi, papatayin kita. Hi Chuan, sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong dadalhin dito sa drama mo na magpapakamatay ka. Pinilit ba kitang umutang? O ako ba ang naghawak ng kutsilyo sa leeg mo para pilitin kang mag-invest? Tignan mo nga ang itsura mo. Lalaki ka ba talaga, ha? Ilabas nyo silang dalawa kung magtatangka pa silang bumalik. Alam nyo na ang gagawin. Kuya Chuan. Tara na, Tara na. umalis na kayo. Kuya Chuan, anong gagawin natin ngayon? Nasaan ang pera ko? Iyak ng iyak. Ang alam mo lang umiyak. Maliban sa pag-iyak, ano pa bang kaya mong gawin? Uwi muna tayo. Kuya Chuan, nakipagdiborsyo ka na kay Li Xiangnan. Hindi na yun ang bahay natin. Papasok ako. Kung hindi niya ako papasukin, papatayin ko siya. Ibinigay mo na ang bahay kay Li Xiangnan. Anong kay Li Xiangnan? Bahay ko yan. Tara. Ikaw ba si Li Xiangnan? Bakit? Ilang araw pa lang tayo hiwalay, hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw, saan mo nakuha ang damit mo? Bakit ganyan ang suot mo? Siyempre, binili ko gamit ang pera. Alam ko na.
Bago ka pa nag-divorce, nakahanap ka na ng kalaguyo mo ano? Punyeta kang babae ka, talagang makapal ang mukha mo. Mabuti, walang hiya kang puta. Nangangahas kang bigyan ako ng sungay ha. Papatayin kita. Tangina. Nangangahas ka pa talagang lumaban? Sa tingin ko talagang lumaki na ang ulo mo. H1, hiwalay na tayo. Nangangahas ka pa ring saktan ako? Sinasabi ko sa iyo, iyong dating mahina na lisyangnan, pinatay mo na. Huwag mong isipin na matatakot pa ako sa iyo ngayon. Sa inyong dalawa naman, bakit kayo bumalik ngayon? Hindi kaya, nagsisisi na pala kayo na ibinigay ninyo sa akin ang bahay? Oo, talagang nagsisisi kami. Ngayon babawiin na namin ang bahay. Pasensya na, hindi na mababawi. Ano ang ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin, na ibenta ko na ang bahay, hindi na mababawi. Nagsisinungaling ka. Akin ang bahay na yon. Akin. Sino ang mangangahas na bumili ng bahay ko? Ako. Oo, kaya ko. Hichuan. Ako ang bumili ng bahay na ito. May reklamo ka ba? Ngayon ko lang naintindihan. Kayong dalawang taksil na iyan. Nagkunsabahan kayong dalawa para kunin ang pera ko. Hichuan, ingatan mo ang pananalita mo. Kung magsalita ka pa, sa akin ang ganyan, pagsisisihan mo. Ayan, Li Xiangnan, paano mo nagawang saktan si Kuya Chuan? pati ikaw, sa ngayon, para ka lang isang langgam. Kung gusto mong mas lumala pa ang kalagayan mo, maaari kitang bigyan yan. Ang utang niya sa sugal sa iyo, pabayaran mo sa kanya sa loob ng 3 araw. Kung hindi niya mabayaran, alam mo na ang gagawin. Naiintindihan ko yan. Sa oras na yon, bigyan mo lang siya ng trabahong may mataas na sweldo. Itong Li Xiangnan, bakit parang iba na? Siya kaysa dati? Siguradong si Jiang Chen ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kaya siya naglakas loob na lumaban. Sige na. Panahon na para matapos itong utang. Kayong dalawa, mag-isip kayo kung paano ninyo babayaran ang mga utang ninyo. Kayong dalawang magkasintahan. Sinira ninyo ang buhay ko. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo palalagpasin. Papatayin ko kayo. Tigil. Papatayin ko kayo. Kuya Chuan. Kuya Chuan. Ang mukha ko. Kuya Chuan, ito ay... Ang mukha ko. Hichuan, kung hindi ka humabol, hindi ko sana naalala na may isa pa akong bagay na hindi nagawa. Hihiramin ko ang isang bagay sa iyo. Ito. Gusto mo ring mamatay? Li Xiangnan, anong gagawin mo? Binalaan kita? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung hindi, Kung hindi ano? Ngayon ay gusto mo pa. Arin akong takutin? Sa loob ng maraming taon? Ilang beses mo sinaktan? Si Li Xiangnan. Ngayon ibabalik. Ko iyon ng may interes. Xiangnan, asawa ko. Nagkamali ako. Dati, ako'y mali. Huwag mo na akong saktan. Pagbigyan mo na ako kahit isang beses lang. Ang babaeng ito. Kakatakot talaga. Paumanhin? Bibigyan na lang kita ng bago sa ibang araw? Wag na. Marami kaming sinturon dito sa bahay. Hindi mo na kailangang gumastos pa. Tapos na ang insidente? Ang pinangako ko sa iyo dati, gagawin ko. Mula ngayon, ang mga maruruming gawain mo. Sa ilalim ni President Xi, wala nang sinuman ang babanggitin pa? Mabait ka pala? Dapat ko pa ba kayang magpasalamat sa iyo? Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin dahil darating pa ang panahon na kailangan ko ang serbisyo mo. Hindi. Balak mo pa. Akong pilitin na magtrabaho para sa iyo. Anong tawag mo sa pagpilit? Ang tinutukoy ko ay kooperasyon. Kooperasyon? Ikaw at ako. Paano pa tayo makikipagtulungan? Sa ngayon, masyado pang maaga. Hindi pa ito hinog. Hintayin muna natin.
Nasaan ang sasakyan mo? Saan nakaparada? Nasa harapan. Bakit? Ihatid mo ako sa Lanyue Group? May kailangan akong ayusin. Ihatid mo ako sa Lanyue Group? May kailangan akong asikasuhin. Teka, baka naman gusto mong magsumbong tungkol sa akin, ha? Hindi. Dahil kailangan pa rin kita. Kung gagawin ko iyon, para ko na rin pinutol ang sarili kong kamay at paa. Di ba? Ang babaeng ito, ang lakas talaga ng dating. Baka siya ang isang naghihirap na mayaman na napilitang magpakasal sa apong iyon ni Hichuan, ah? Kung hindi, paano niya nakilala si CEO Chi? Hindi ko inasahan na makakabalik pa ako rito para sumilip. Hindi na ako sasama sa iyo sa itaas para hindi ko na makita si CEO Chi at Secretary Song. Mukhang hindi pa alam ni Jiang Chen na patay na ako. Siguro tinago ni Song Yi ang balita. Sige, hintayin mo na lang ako rito. Hindi ka ba pipindot ng palapag? Pasensya na, nakalimutan ko. Pupunta ang babaeng ito sa opisina ni Boss Chi. Hindi ko rin alam kung sasabihin ko ngayon kay Gutianyo na ako si Chi Wanqing. Maniniwala kaya siya? Parang nakita na kita dati. Naalala ko na. Ikaw pala yung babaeng tumalon mula sa itaas, di ba? Ako nga, Parang iba ka kumpara noong nasa ospital ka. anong pinagkaiba? Dahil nagpalit ako ng damit? Hindi. Ang iyong karisma, ang iyong aura, ay kahawig na kahawig niya. Gutianyo, nakikita mo ba talaga na ako si Chi Wanqing? Patawad. Sobrang namimiss ko lang siya. Sana ayos lang sa iyo. Oo nga, patay na ang katawan ko. Walang sinuman ang makakaalam na nanirahan ako sa katawan ng ibang babae. Si Boss Chi ay naaksidente dahil sa akin. Bata ka pa. Hindi mo ba naisip, hanapin ang sarili mong kaligayahan? Hindi inaasahan na labas ko ang nasa loob ng aking isip. Naku, hindi ko sinasadyang na ibulong ang nasa isip ko. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Si Boss Chi ay isang huwaran para sa kababaihan, kaya madalas akong nagbabasa ng balita tungkol sa kanya. Nabalitaan ko na mayroon siyang manliligaw at sa tingin ko ikaw iyon. Totoo ba yan? Siyempre naman. Teka, nasangkot sa aksidente si Boss Chi dahil sa akin, kaya sadya akong pumunta rito ngayon para makita ang lugar na tinitirhan niya. Sandali. Sasama ako sa iyo. Sa loob ng ilang araw, mawawala na ito. Dapat ay balak kong panatilihin ang lahat dito, pero hindi ko talaga inaasahan na matagal nang ginawa ni Boss Chi ang kanyang huling habilin. Kapag umalis na siya, lahat ng bagay dito ay idodonate sa lipunan. Ito rin ang kanyang orihinal na hangarin sa pagtatag ng Lanyue. Tama, ang lahat ng ito ay nakaraan na at ngayon, ako, talagang kailangan ko na namang magsimulang muli. Salamat sa pagpapasok mo sa akin. Nakita ko na ang gusto kong makita, kaya aalis na ako. Ano? Pumunta ka sa Lanyue?
Ikaw? Bakit siya nandito? Xiaoxue, anong tinitingnan mo? Parang nakita ko si Li Xiangnan. Naaalala niyo pa ba siya? Li Xiangnan? Naalala ko na. Hindi ba siya yung noong nag-aaral tayo? Sobrang hirap ng pamilya niya. Pati damit niya may tagpi-tagpi. At saka, naalala ko nung nakita ko siya. Umiiwas ako dahil takot akong mahawaan ng pagiging pulubi niya. Naalala ko rin. Magaling pa naman siyang mag-aral dahil lang sa kahirapan, hindi na siya nakapag-high school. Oo. Siya nga. Naalala ko, noong nag-aaral tayo, madalas natin siyang pagtripan. Hindi ko inakala, pagkalipas ng ilang taon, na umasenso na pala siya. Ay naku, tama na. Huwag mo nang banggitin. Isa lang siyang taga-probinsiya. Paanong nangyari na? Siya ay umasenso? Tiyak na nagkamali ka lang ng tingin. Ang tunay na Li Xiangnan, siguradong nasa malayong liblib na lugar at nagtitiis sa hirap. Baka nga, nagkamali lang ako. Pero teka, sa reunion natin sa susunod na linggo, sa tingin nyo, si Li Xiangnan pupunta kaya? Ay naku, huwag mo nang banggitin ang probinsyana na iyon. Kailangan kong umakyat agad at bantayan. Hoy, Fei. Patay na ang matandang babae na si Chi Wanqing. Patay na. Wala nang makakapigil sa'yo na mapakasalan si Gu Tianyu. Ba't mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Hindi pa rin pwede. Si Gu Tianyu ang fiancé ko, pero sa puso niya may iba pa siyang mahal. Anong klaseng bagay yon? Pasensya na. Pinaghintay pa kita ng tagal. Nako, wag mo nang isipin. Makapagsilbi sa'yo ay puro ligaya para sa akin. Sige, sabihin mo. Saan tayo pupunta? Saan ba? Punta tayo sa bago kong bahay. Bagong bahay? Li Xiangnan, sigurado ka bang ito ang bago mong bahay? Ito ay nasa mayaman na lugar? Isang bahay. Hindi bababa sa 10 milyong piso iyan, tama? Kuya Chen, nakalimutan mo na naman ba ang sinabi ko sa iyo? Ang mga bagay sa mundo ng negosyo, mas mabuting huwag na huwag kang magtanong, di ba? Pero, talagang curious ako. Sino ka ba talaga? Kung talagang mayaman ka, bakit mo pa kailangang dumanas ng hirap? Kasama si Hichuan? Hindi iyon makatuwiran. May kasabihan, mas marami kang nalalaman? Mas mabilis at siguradong kang mamamatay? Mula ngayon, ang lahat ng iyong mga pagdududa, ibaon mo sa hukay. Huli na, umuwi ka na ngayon ng maaga. Tayo? Magkita tayo kapag nagtagpo ulit ang ating mga landas? Kuya Chen, kung nagdududa ka, sa pagkatao ng babaeng iyon, bakit hindi mo na lang itanong kay Songyi, doon sa Lanyue? Kalokohan, kung kusa. Ako magtatanong? Hindi ba't para lang akong nagbubukas ulit ng lumang usapin? Hindi ako ganoon katanga. Kung hindi nyo matanong ng direkta, edi magtanong kayo ng palihim. Tanungin nyo lang si Songyi kung narinig na ba niya ang pangalang Li Xiangnan. Ako? Oo, tama ka. Magtanong tayo ng paikot-ikot. Tiyak na may makukuha tayong detalye. Hindi ko inaasahan na ang langit ay magbibiro sa akin ng ganito. Ate Wanqing. Hindi. Wanqing, ikakasal na ako. Pero hindi ko naman gusto ang babaeng iyon.
Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko. Kaya naman, nagpasya akong huwag nang ituloy ang kasal. Sa mundong ito, maliban sa iyo, wala na akong ibang kayang mahalin. Tianyu, bakit mo pa ginagawa ito? Ang bahay na ito, ipinareserba ko para sa iyo. Dahil ito lang ang tangi kong magagawa. At ikaw, ito lang ang tanging alaala na maiiwan mo sa akin. Diyan sa kinaroroonan mo, mag-ingat ka sana sa sarili mo. Alam mo, nga pala, may naisip akong nakakatuwang bagay. Ngayon, nakita ko ang babaeng. Binuwis mo ang buhay para iligtas. Malaki ang pinagbago niya mula noon. At sa isang sandali, akala ko, ikaw na siya. Ate Wanging, tingnan mo. Sobrang namiss kita, kaya nag-hallucinate na ako. Tianyu, para sa isang taong patay na? Sulit ba ang ginagawa mo? Li Xiangnan, kung may kaluluwa ka pa, makipagtulungan ka sa akin para magkasama nating itayo ang sarili nating mundo. Hindi ko inasahan na si Li Xiangnan noong nabubuhay pa ay nagtatrabaho sa hotel na pag-aari ko. Marahil, yun na ang tinatawag nilang tadhana. Li Xiangnan. Ikaw ba si Li Xiangnan? Ikaw nga si Li Xiangnan. Nanalo ka ba sa loto o nagnakaw ka ng ginto? Bakit bigla kang yumaman? At may dala ka pang designer bag. Ate Kin, nandyan ba ang manager? Nagpunta ako rito para mag-resign. Magre-resign ka na talaga ngayon? Tama ka. Sinong mayaman pa ang maglilinis? Nandito ang manager ngayon. Li Xiangnan. Li Xiangnan. Ikaw nga talaga iyan. Sabi ko na, hindi ako nagkamali sa nakita ko noon. Li Xiangnan, may kaibigan kang dumating? Kung ganoon, hindi na ako mang-aabala. Aalis na ako para magtrabaho. Sige. Li Xiangnan, hindi ko inasahan na ikaw nga talaga. Ang tagal na nating hindi nagkita, iba ka na talaga kumpara dati. Xiangnan, ang tagal na nating hindi nagkita. Ano ba ang ginagawa mo? Kung titingnan ang suot at forma mo, baka naman nambibiktima ka ng matandang mayaman. Masama ba ang mapangasawa ng matandang lalaki? Kapag namatay siya, sa'yo na lahat ng ari-arian. Kayo, Xiangnan, dadalo ka rin ba sa reunion ng klase? Sakto, papasok na rin kami. Sabay na tayo. reunion ng klase? Saan ba galing itong taong probinsyano? Hindi man lang tumitingin sa dinadaanan. Hindi ba nasabi ko na sa'yo dati, nakalimutan mo na ba lahat? Fei, huwag ka nang magalit. Tingnan mo. Nanginginig na siya sa takot dahil sa iyo. Pumasok ka. Tulad noong nakaraan, gawin mo siyang matauhan. Turuan mo siya ng leksyon. Pumasok ka. Gusto mo pa bang ako ang kumilos? Pumasok ka. Para kang basang sisiw. Li Xiangnan, tunay kang ang isang kaawa-awang nilalang, pero dahil nag-cruise ang ating landas, ngayon na nagkita tayo, babawiin ko ang lahat pati ang interes para sa iyo. Li Xiangnan, anong tinitingnan mo? Baka naman balak mong tanggihan kami? Bakit ko gagawin iyon? Sadyang pumunta ako ngayon para dumalo sa reunion ng klase?
Kung gayon, pumasok na tayo agad, baka nagmamadali na ang mga kaklase. Sige, pumasok na tayo. Fifi, tagal nating hindi nakita. Nabalitaan ko ikakasal ka na raw at ang mapapangasawa mo ay isang anak ng mayaman. Napaka-updated mo naman sa balita, ano? Tama ka. Si Fifi natin, ikakasal siya sa Young Master Gu ng Gu Group, si Gu Tianyu. Wow, Fifi! Si Gu Tianyu ba ang bumili nitong singsing na yan para sa iyo? Siguro napakamahal niyan, no? Ang singsing na binili ni Mr. Gu. Kailangan pa bang tanungin yan? Di ba, Fifi? Mahal na mahal ako ng aking mahal na si Tianyu. Ang pagmamahal niya sa akin, mas mahalaga pa sa singsing na to. Li Xiangnan, bakit ka tumatawa? Bakit? Narinig ko ang isang nakakatawang biro. Hindi ba ako pwedeng tumawa sa naririnig ko? Li Xiangnan, reunion ng mga magkaklase ngayon. Pwede bang huwag kang gumawa ng eksena? Ganyan ka na talaga kahit noong nasa school pa tayo, kaya hindi na ito nakakapagtaka na walang gustong makipagkaibigan sa'yo. Mga kaibigan na mahilig mag-aso at magpuri, hindi ko kailangan yan. Pero kayo gustong-gusto nyo ang ganyang kaibigan. Ikaw, Magkaklase naman tayong lahat. Bakit pa nga ba tayo mag-aaway ng ganito? Tsaka, iba na nga. Kasi si Li Xiangnan ngayon, alam niyo ba? Nakakita raw siya ng matandang lalaking mayaman. Hindi na siya yung nakakahiya na taga-probinsya noon. Kaya wag na kayong magsalita ng masama. Kung mayaman nga yung matandang lalaki, hindi ko alam. Pero alam ko, may mga tao na gustong-gustong manuyo kahit hindi sila pinapansin, gusto pa ring dumikit. Fifi, sa tingin mo tama ba ako? Li Xiangnan, sino ang sinasabi mong mahilig manuyo? Kung sino ang napikon, siya ang sinasabi ko. Ikaw? Xiangnan, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Si Gu Tianyu ay mahal na mahal si Feifei. Tingnan mo. Itong diamanteng singsing, iyan ang pinakamahusay na patunay. Kung talagang mahal siya ni Gu Tianyu, hindi siya padadalhan ng pekeng singsing. Peke? Imposible. Napakayaman ni Gu Tianyu. Paano niya ako padadalhan ng pekeng singsing? Tunay o peke, alam mo sa puso mo. Maaari mo ring sabihin na ako, na taga-probinsya, ay hindi talaga makakakilala sa tunay at peke ng singsing. Paumanhin, mag-CCR lang ako. Halika, mag-cheers, mag-cheers, mag-cheers! Ano ang alam niya? Si Li Xiangnan ay nagpahiya sa akin sa harap ng lahat. Hindi ko siya palalampasin. Feifei, huwag ka nang magalit. Pumunta na tayo ngayon. Bigyan natin siya ng leksyon. Katulad noong nag-aaral pa. Tayo. Nasaan siya? Nasaan si Li Xiangnan? Nasaan siya? Wala akong nakita. Nauna na siyang umalis? Nandito lang ako. Ngayon kukunin ko lang ang interes. Dahil sa inyong kalandian, kung maglakas loob pa kayong gawin ito, magdudusa kayo. Ano? Li Xiangnan, ipaghiganti na kita? Diba sobrang sarap sa pakiramdam? Ate Wanqing, paano ka napunta rito? Kahit na napakahusay mong magtago, nararamdaman ko pa rin na may nakapasok. Kung alam mong may nakapasok, bakit hindi mo inilantad? Hindi ko inilantad noon dahil gusto ko lang makita. Kung ano ba talaga ang gagawin mo? Maari mo na ba akong sabihan ngayon? Bakit ka narito? Noong araw na iyon, iniligtas ako ni Miss Chi. Habang kaming dalawa ay nasa tamang pag-iisip pa, sinabi niya sa akin na mamuhay ng maayos. At sinabi niya rin sa akin ang password ng bahay na ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Si Miss Chi mismo ang nagsabi sa iyo? Wala akong dahilan para lokohin ka. Dahil inayos ito ni Ate Wanqing?
manatili ka na lang dito at tumira. Ngunit may isang bagay. Ang mga gamit ni Ate Wanqing. Bawal mong galawin. Naiintindihan mo ba? Sige, ipangangako ko sa iyo. Tianyu, hindi ko kailanman naisip na ako pala ay napakahalaga sa iyong puso. Itong si Li Xiangnan? Ang laking pagbabago sa kilos niya. Mukhang kailangan kong magpaimbestiga. Gabi na, aalis na ako. Li Xiangnan, ilang araw ka na bang lumiban sa trabaho? Gusto mo pa ba talagang magtrabaho? Kung ayaw mo na, pumunta ka rito kaagad at kunin mo na ang mga gamit mo. Kasalanan ni Yu Feifei. Kung hindi sana noong araw na iyon, nakapag-resign na ako. Ilang beses ka nang nareklamo ngayong buwan. Kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Bakit ka nakatunganga? Lumayas ka. Supervisor Wang, Siyang... Nabalitaan ko na yumaman ka. Hindi ko inakala na totoo pala. nga pala, Supervisor. Dumating ako ngayon para... Li Xiangnan. Li Xiangnan, isa ka lang palang tagapaglinis. Huwag kang mag-alala. Ang pagpapanggap mo bilang mayaman ay napakakumbinsi. Yu Feifei, mukhang ang sinabi ko kahapon ay hindi mo man lang inintindi. Yu Feifei, binabalaan kita. Ito ang hotel ng mapapangasawa ko. Mas mabuti kung mag-iingat ka. Manager, bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo, ibigay mo na sa kanya ang kanyang sahod at pauwiin mo na si Xiangnan para magpakasaya. Huwag kang mag-alala, Miss Yu. Kahit hindi mo sabihin, ngayon, itong si Li Xiangnan ay kailangan din talagang umalis. Li Xiangnan, tanggal ka na sa trabaho. Bilisan mo at mag-ayos ng gamit at umalis. Tatanggalin mo ba ako? Karapat dapat ka ba talaga? Li Xiangnan, hindi ito lugar para maging masungit ka. Kung gusto mong maging war freak, umuwi ka na at maging war freak doon. Wang Jun, matagal na kitang tinitiis. Tingnan lang natin kung sino ang matatanggal mamaya. Bibigyan kita ng 3 minuto, magpakita ka kaagad sa akin. Tumatawag ng saklolo, ano? Dahil ayaw niyang umalis, gawin niya ang trabaho niya. Itong kape dito, linisin niya iyan kaagad. Huwag kang mag-alala, Miss Yu. Aayusin ko ito kaagad. Sa tingin ko sa'yo, mukhang ayaw mo ring maglinis. Kung gayon, hahanap ako ng tutulong sa'yo, ha? Dali, hawakan ninyo siya sa sahig at huwag siyang patayuin hanggat hindi nalilinis. Ano ang ginagawa ninyo? Tigil. Bakit nandito si Song Yi? Alam ko ang gusto mong itanong, pero lutasin muna natin ang problema sa harap natin, tapos na lang tayo mag-usap. Assistant Song, bakit hindi kayo? Nagpaalam na darating kayo para nasundo ko sana kayo. Kung nagpaalam sana ako sa inyo, hindi ko makikita. Kaya bang na ipinapakita ni Manager Wang? Noong buhay pa si CEO Chi, itinuring niya ang mga empleyado na parang pamilya. Pero ikaw, nagsimula kang mang-api ng mga empleyado. Assistant Song, ako? Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Kunin ninyo siya. Assistant Song, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Assistant Song. Si CEO Chi ay namatay para lang iligtas ka. Kung may konsensya ka pa, dapat araw-araw mong sinisisi ang sarili mo. Itong si Song Yi, talagang tapat sa akin. Sige, nalutas na natin ang isa, may 3 pa. Sabihin mo, paano natin gagawin ito? Xiangnan, magkakaklase tayong lahat. Sana naman ay kalimutan mo na ang hindi maganda naming ginawa at palayain mo na kami. Palalayain kayo? Sa tingin ko bago ko kayo palayain, kailangan ko munang bigyan kayo ng leksyon. Anong ginagawa ninyo? Sa tingin ko bago ko kayo palayain, kailangan ko munang bigyan kayo ng leksyon. Good yan you. Marunong ka talagang pumili ng oras, ah. Ano ang ginagawa ninyo? Yu Feifei, naglakas loob kang manakit dito? Hindi mo ba? Tinitingnan kung anong lugar ito? Kuya Tianyu, hindi po ako, siya po mismo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Mula ngayon, kung hindi kita tatawagin, huwag ka nang pumunta sa hotel para hanapin ako. Karapat dapat ka talagang maging best actress, sobrang mapagkunwari ha? Tungkol sa nangyari,
Ako na ang hihingi ng tawad para kay Yu Feifei. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Wala kang kinalaman dito. Nga pala, President Gu, may nakaharap. Akong ilang mahihirap na bagay kamakailan, kaya nais kong mag-resign muna. Sige, igagalang ko ang iyong desisyon. Salamat. Ang babaeng ito, talagang hawig niya si Ate Wanxing. Ikaw ba ang nagpatawag kay Song Yi para pumunta rito sa hotel? Nangyari lang na may kausap akong importante malapit dito, si Song Yi, tapos narinig ko ang tawag mo, kaya napadaan na rin ako. Nag-iimbestiga ka sa akin gamit si Song Yi? Tama ba? Isang salita pa lang ang nasasabi ko, nahulaan mo na agad ang katapusan. Masyado ka namang matalino. Li Xiangnan, sobra-sobra ang tiwala ko sa iyo, niloko mo pa ako. Nagbibiro lang ako. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kabagsik? Gusto ko pa sanang magkaanak ng babae sa hinaharap. Sinabi ko na sa'yo noon, huwag mong pakialaman ang tungkol sa akin. Bakit ba parang hindi ka natututo? Hindi na mapipigilan, nausisa ko na. Ngayon po pwede mo nang sabihin sa akin, hindi ka naman talaga kilala ni CEO Chi. Noong nabubuhay pa siya, paano mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa akin? Marami pa akong alam na kuwento. Inakala mo ba na iyon lang? Li Xiangnan, napansin ko na ang galing mong magkunwari. Kung ganyan ka na pala kagaling mula pa sa simula, bakit mo pa pinakasalan ang basurang si Hichuan at hinayaan mong apihin kanya ng husto? Huwag mong sabihin ikaw ay isang naluging dalaga na napilitan lang pang teleserye lamang. Iyan. Hindi naman ako naluging dalaga, pero ang alam ko, halimbawa, tinulungan mo si CEO Chi na ayusin ang isyu ng espiya sa kumpanya. At isang halimbawa pa, noong trinaydor ka ng iyong kaibigan at munti ka nang mapahamak sa ibang bansa. Meron pa, para sa paglago mo, ipinakilala mo si Song Yi sa isang kasintahan. Gusto mo pa bang magpatuloy ako? Li Xiangnan, sinusundan mo ba ako? Paano? Mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa akin? Dahil ako si Chi Wanqing. Sinabi ko na sa'yo, ayaw mo lang maniwala. Iyan na naman ba ang gagamitin mong estilo? Sige, kung ikaw si CEO Chi, bukod sa alam mo, ang mga sikreto ko, dapat may iba ka pang ebidensya para mapatunayan mo ang iyong pagkatao, hindi ba? Siyempre meron. Kaya sabihin mo na, tingnan ko nga, sa panahong teknolohiya, makikipaglaro ka pa sa akin ng ganitong kalokohan? May paraan ako para patunayan, pero hindi ko na lang sasabihin sa iyo. Siguro wala kang lakas ng loob, ano? Naiintindihan ko na. Li Xiangnan, baka naman gusto mo ako? Kaya, gumawa ka ng paraan para malaman ang nakaraan ko? Jiang Chen, inaamin kong mabait ka, pero hindi pa umaabot sa puntong magugustuhan kita. Kung gusto mo talagang malaman kung bakit ko alam ang tungkol sa iyo, ang napakaraming sikreto mo, kung matapang ka, ikaw mismo ang mag-imbestiga. Pero, hanggat wala kang matibay na ebidensiya, mas mabuti kung hindi ka na mag-iisip ng masama. Kung hindi, wag mo nang asahan si Song Yi. Kahit sino pa ang dumating, wala nang makakapagligtas sa iyo. Ikaw na babae ka? Bakit parang ang bilis mong magbago ng isip? Hayaan na. Mukhang alam ko na ang nangyayari. Sa buhay kong ito, mukhang sa iyo na ako mapupunta. Tara na. May mahalaga pa tayong kailangang tapusin? Wag na. Itong villa ni Boss Chi. Ang ganda talaga. Para sa iyo. Komportable ring tirahan. Dahil sa kabutihan ni Boss Chi, tumira na lang ako rito ng walang alinlangan. Wala kang alinlangan? Huwag mong kalilimutan. Namatay si Boss Chi para iligtas ka. Galit na. Si Song Yi sa iyo ngayon. Ang panahon ang magtuturo sa kaniya kung paano tanggapin ang lahat. Ngayon, mayroon akong mas mahalagang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Ano yon? Buksan mo ang kahon na yan. Saan ka kumuha ng ganiyan karaming pera? Ito bang lahat ng perang iyon ay hindi mo kinuha kay Hichuan? Gamitin mo ang perang ito para magrenta ng isang office building. Ang pangalan ng kumpanya? Naisip ko na tatawagin itong Vision Angel. Ano sa tingin mo? Magtatayo ka ng kumpanya? Bakit? Hindi ba ako pwedeng magtayo ng kumpanya? O iniisip mo na wala akong kakayahang pamahalaan ng isang kumpanya? Ikaw! Hindi kita minamaliit.
Hindi sa hinahadlangan kita, ha? Isang taong nagtapos lang ng high school, magtatayo ng kumpanya? Hindi ka ba talaga natatakot na mawala ang lahat sa iyo? Kung ganoon, tayo. Sige. Taya kung taya. Kung magagawa mo, ako, si Jiang Chen, ay magiging handang maglingkod sa iyo at sundin ang lahat ng utos mo. Pero kung hindi mo magawa, Kung hindi ko magawa, ano ang gusto mong gawin ko? kung hindi mo magawa, ikaw ay pakakasalan mo ako at magiging asawa ko. Ano? Payag ka? Kailan pa nagkaroon ng ganitong balak sa akin ang lalaking ito? Bakit? Natatakot kang tumaya? Ang kinatatakutan ko, mag-isa kang mamumuhay habang buhay. Kung sino ang mananalo, hindi pa sigurado yan. Sige, kung ganoon, maghintay na lang tayo. Ito ang office building na nahanap ko para sa kumpanya. Tingnan mo. Satisfied ka ba? Maganda ang tingnan sa labas at maganda ang lokasyon. Tara, pasok tayo para tingnan. Li Xiangnan, ang babaeng iyan, ilang beses na akong ipinahiya at naging dahilan pa para mapagalitan ako ni Gu Tianyu. Ang paghihiganti na ito, dapat ko talagang gawin, kailangan kong pagbayarin siya. Fei, parang hindi ordinaryo ang lalaking. Iyon sa tabi ni Li Xiangnan. Mukhang mayaman at makapangyarihan siya. Kung siya talaga ang protektor ni Li Xiangnan, dapat ba tayong magpadala ng tao para tingnan ang pinagmulan niya? Ay nako, bakit ka nagmamadali? Nagpadala na si Fei ng tao para mag-imbestiga ilang araw na ang nakalipas. Kapag lumabas ang resulta, pwede na tayong kumilos. Ang sukat, ganito lang kalaki. Para sa isang startup na kumpanya, sobrang sapat na ito. Pagkatapos tingnan, ano ang pakiramdam mo? Tinutulungan mo ako ng ganito? Hindi ka ba natatakot na talunin kita? Wala akong magagawa, likas akong mabait. Lalo na sa taong gusto ko. Nabalitaan kong may umupa na. Sa opisina na ito, hindi ko alam kung sino ang umuna sa amin. Jiang Chen, bakit ka nandito? At kasama mo pa itong babae. Wala akong magagawa. Ako na ngayon ang nagtatrabaho para sa kanya. Jiang Chen, wala ka na bang konsensya? Namatay si Boss Chi dahil sa babaeng ito? Siya ang pumatay. Song Yi, kumalma ka. Dahil pinili mong sumama sa isang mamamatay tao. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Lanyue. Umalis ka. Si Song Yi, sa totoo lang ay hindi masamang tao. Sadyang hindi lang niya matanggap ang pagkawala ni Boss Chi. Huwag mo sanang isipin iyon. Hindi ko inaasahan. Ganoon pala siya kaapektado sa pagkamatay ni Boss Chi? Teka, bakit kayo nandito? Baka itong opisina na ito, ikaw ang umupa? Oo nga. Ang opisina na ito, ako talaga ang umupa Bakit ka umuupa ng opisina? para magtayo ng internet company. Inimbestigahan ko na ang babaeng ito. Ang pinakamataas lang niyang edukasyon ay high school. Kaya ba talaga niya? Ang industriya ng internet ay talagang maganda? Gaano ka kasigurado na magagawa mo? Ito nang maayos? Nasa taong gumagawa ang lahat, hanggat nangangarap ka, sa huli maaari kang magtagumpay. Nasa taong gumagawa ang lahat, hanggat nangangarap ka, tiyak na makakamit mo ang tagumpay. Bakit ang kanyang pananalita at kilos ay lalong nagiging tulad ni Ate Wanxing? Mukhang mayroong ilang bagay na kailangan ko siyang lapitan upang lubos na maintindihan. Detective Lee, umupo ka. Presidente Gu, ang taong pinapahanap mo sa akin, natagpuan ko na. Si Li Xiangnan ay hindi taga rito. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mas gusto ang mga lalaki at noong high school pa lang siya, umalis siya sa pag-aaral at nagtrabaho. Sa huli, pinakasalan niya ang isang lalaki na nagngangalang He Chuan. Ipagpatuloy mo pa. Matapos magpakasal si Li Xiangnan kay He Chuan, si He Chuan ay naghanap ng kulasisi sa labas at sinaktan din niya si Li Xiangnan sa pamamagitan ng pang-aabuso sa tahanan. Ngunit may nangyaring masama kay He Chuan kamakailan. Marami siyang utang. Araw-araw kung nagtatago man siya, ayos lang, pero pinilit din niya ang kulasisi niya na gumawa ng espesyal na serbisyo. At isa pa, Ano pa? matapos ang pagsisiyasat at pagtatanong, natuklasan ko na walang kaugnayan sa dugo ang mga magulang ni Li Xiangnan at iba pala ang tunay niyang mga magulang. Ang paraan ng pagkakautang ni Hichuan, bakit parang pamilyar na? Pamilyar itong pamamaraan? Naalala ko, ganito rin ang ginawa ni Ate Wanxing sa iba, kaya siguro si Li Xiangnan ay baka? Jigo, kung wala na kayong kailangan, aalis na po ako. Detective Lee, maraming salamat sa iyong pagod.
kamakailan ang mga gawain ng kumpanya, ay ikaw ang nag-aasikaso. Kapag nagpatuloy ng maayos ang kumpanya, magbakasyon ka kapag may oras. Sa totoo lang, hindi ko dapat natulungan ka dahil may pustahan tayong nauna. Pero, sino ba naman ako? Napakabuti ko kasing tao? Hindi ko kayang makita kang mabigo. Mukha kang pabarabara sa pang-araw-araw, pero hindi ko inaakala na sa mahalagang sandaling ito, lalabas ka palang tunay na lalaki? Totoo ba ang sinabi mo? Oo naman. Kung bata pa ako ng 10 taon, baka mahalin pa kita. Aray, nakalimutan ko na naman na ako si Lee Xiangnan ngayon. Lee Xiangnan, kung hindi ako nagkakamali, tayo ay halos pareho ng edad, hindi ba? Ang tinutukoy ko ay ang pag-iisip. Sa aspeto ng pag-iisip, mas mature ako kaysa sa iyo, hindi ba baba? Sa 10 taon na mas mature kaysa sa iyo. Inaamin ko iyan. Mula nang makilala kita, kahit sa pagsasalita o sa paraan ng pakikitungo sa mga tao, nagbibigay ito ng impresyon na para kang matanda at makaluma. Hindi ito bagay sa edad mo. Ibig mo bang sabihin matanda na ako? Hindi, hindi. Tayo na, tayo na. Ipakikilala ko sa iyo ang mga bagong kasamahan. Halika. Halika. Mga kasama, ito, si Boss Lee ng ating kumpanya, palakpakan natin siya. Labis akong nagagalak na kayo. Ay nagtatrabaho sa Visual Angel. Kahit na kami ay isang startup company, maliit ang lugar at kakaunti ang tao, ngunit naniniwala ako, hanggat nagkakaisa ang ating koponan, balang araw, tayo ay magiging pinakamalaking nakalistang kumpanya sa bansa. Tama si Boss Lee, magtulungan tayong lahat upang maabot natin ang layunin na maging listed company sa lalong madaling panahon. Ang ingay ninyo Bakit hindi ninyo man lang ako'y nabisuhan? Hichuan? Lakas ng loob mo? Naglakas loob ka pang gumawa ng gulo dito. Kayong dalawang walang hiya, ninakaw ninyo ang pera ko, kaya ako'y walang matirhan. Samantalang kayo, nagpapakasarap sa pagkain at inumin, at masayang masaya kayo, hindi ba? Sasabihin ko sa inyo, walang ganyang kadaling buhay sa mundo. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Pasok. Mga kaibigan kong mamamahayag, ito, ang aking dating asawa noong kami ay kasal pa at itong katabi niyang at itong lalaking aso na nasa tabi ko na tinatawag na si Jiang Chen ay nagkasama ang asawa niya na ako ay hindi niya pinapansin. Buwan-buwan akong nagtatrabaho ng may matinding hirap pero sinayang lang ng magkasintahang aso na ito. At may mas nakakainis pa, pagkatapos naming magdiborsyo, nilinlang nila ako na mag-invest. Ako rin. Nilinlang din nila ako na mag-invest. Kinuha pa nila ang bahay ko. Niloko nila akong kunin ang lahat. Tama. Sila. Hindi lang ang pera ko ang kinuha nila, pati ang bahay namin, ang lupa namin sa probinsiya. Lahat ng ito ay nilinlang nilang kunin. Wala na akong kahit ano ngayon. Wala akong matirhan. Kayo, dapat niyo akong tulungan na magkaroon ng kaukulang hustisya. Mananaig ang katarungan. Mga kaibigan kong mamamahayag, kailangan ninyo kaming tulungan na makakuha ng hustisya. Binibining Lee, ang lahat ba ng sinabi ng ex-husband ninyo ay totoo? Binibining Lee? Anong relasyon ninyo sa Ginoo na nasa tabi ninyo? Sasabihin ko sa inyo, ngayon ay ang dakilang araw ng pagbubukas ng Vision Angel. Ang Vision Angel, kung magkakalat pa kayo ng kung ano-ano rito, mag-ingat kayo. Jiang Chen, nandito ang mga mamamahayag. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung hindi ay mas makakasama lang ito. Dapat noong una pa ay naging mas brutal na ako para hindi na makapag-ingay pa itong gunggong na ito. Ayos lang. Public relations crisis lang iyan. Madali lang iyan sa akin. Hichuan, ngayong nagpunta ka rito ngayon, mga kaibigang reporter, kung gayon, ihanda na nating ibunyag ang lahat. Sabi mo, marami akong ginawa na hindi maganda laban sa iyo. Pero bakit ngayon mo lang dinala ang mga reporter? Oo nga, bakit ngayon ka lang nag-ingay? Hindi namin alam noon, kaya naantala, di ba? Oo nga, ordinaryong mamamayan lang kami. Wala kaming alam sa mga ganyan. Maari kayong magsabi niyan. Hichuan, tatanungin kita, sabi mo kami ni Jiang Chen, nagkasama dahil sa pagtataksil? May ebidensiya ka ba? Pati, ang bank statement ng sahod na inilabas? Meron ka ba? Ginoong He, ang katanungan ng iyong dating asawa, may ebidensiya po ba kayo? Ito, ako. Anong ako? Wala ka talagang ebidensiya. Hichuan, hindi ko alam kung bakit nagkalakas loob kang gumulo dito sa opisina, pero hula ko, tiyak na may naguudyok sa iyo, sa likuran mo, tama ba? Dahil nandito na ang mga reporter? Mas mabuting, ayusin na natin ang problemang ito ng minsanan?
Aba, kawawa talaga si Lizong noon. Ngayon lang siya nakipagdiborsyo at ang walang hiya na ito ay bumalik kasama ang kabet niya para guluhin siya. Walang hiya. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Nagkakamali kayo. Ako ang biktima. Ako ang biktima. Sinasabi mong ikaw ang biktima, ngunit sa tingin ko ay hindi. Ginoong He, tama ba? Tumawag na ako ng pulis. Kapag dumating ang oras kung sino talaga ang biktima, lalabas na lang ang katotohanan. Sino ka? Bakit ka tatawag ng pulis para hulihin ako? Hayun, isa pang nakikisawsaw, pakialamero. Masyadong madalas lumabas. Si Gu Tianyu kamakailan. Ano kaya ang balak niya? Ang lalaking ito, baka nagkakagusto. Na rin kay Li Xiangnan? Ginoong He, tungkol sa pag-aabuso at pangangaliwa mo noon, wala akong karapatang makialam, pero ang napakalaking utang mo sa labas, kasama diyan ang Tianyu Group. Bakit? Hindi ko ba pwedeng i-report sa polis? Ang hindi pagbabayad ng utang at saka itong babaeng. Katabi mo, iyon ay ang bago mong asawa. Nagtratrabaho siya sa isang espesyal na industriya ng serbisyo. Kung hindi ito huhulihin, paano pa magkakaroon ng maayos na moralidad sa lipunan? Hindi ba? Kuya Chuan, umalis na lang tayo. Baka hindi na tayo makaalis mamaya. Kayo. Maghanda kayo. Hindi ko kayo patatawarin. Bakit ka nandito ngayon? At bakit mo ako tinutulungan? Ay hindi ko. Inakala na talagang naitayo mo ang kumpanya. Mukhang maaari na. Ring mapatunayan ang aking ideya. Ginoong Gu? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Ito ay opisina. Kailangan pang magtrabaho ang mga empleyado ni Ginoong Lee. Mas mabuti sigurong maghanap tayo ng lugar para makapag-usap. Narinig ko kay Song Yi na dati kang sumusunod kay Chairman Chi. Ang ngayon, bakit si Lee? Siyang na ang pinili mo? Noong nandito pa si Chairman, Chi, mabait talaga siya sa akin. Pero ngayon si Chairman Chi ay nakalibing na ng payapa at ako, marami pa akong kapatid na kailangan kong buhayin. Kung hindi mo ito nagugustuhan, pues ituring mo na lang. Akong walang utang na loob. Sabi ni Song Yi, ikaw ay isang taong may tunay na damdamin. Mukhang tama nga iyan. Tungkol sa usapin ni He Chuan, ako na ang nag-report sa pulis para sa iyo. Tiyak na kukunin siya. At si Wang Meihui paglabas nila ng gusali. Ay hindi, na kayo. Gagambalain pa nila. Si Ginoong Gu ay tumutulong sa akin ng ganito? Hindi naman siguro ito dahil lang kay Chairman Chi, hindi ba? Oo, at hindi rin. Ano ang ibig mong sabihin diyan? Wala namang ibig sabihin. Nais ko lamang i-validate ang isang sarili kong ideya. Kanina mo pa. Sinasabi na may ideya ka? Ano ba talaga ang ideya mo at kailangan mo pa kaming lapitan para ma-verify? Sa ngayon, ang ideya ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay may nag-utos kay He Chuan na sadyang guluhin ka ngayon. Tiyak na may nag-uudyok sa likod nito. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nag-utos kay He Chuan? Napakasimple niyan. Dati kasi, napakahina ko at wala akong kaaway. Alam mo na kung sino ang taong iyon? Hindi iyan mahirap hulaan. Ang pasimuno sa likod nito ay walang iba kundi ang fiancé ni Ginoong Gu. Tama ba ako? Ginoong Gu? Li Xiangnan. Sabi mo ang mastermind sa likod nito ay ang fiancé ng lalaking ito. Hindi ba't siya yung nambastos sa iyo sa hotel? Li Xiangnan, mas matalino ka pa sa inaakala ko. Noong gabing iyon, nasabi ko na sa iyo, wala akong balak na magpakasal sa kanya. Sa puso ko, si Ate Wanching lang ang tanging laman. Kailan mo ba bibitawan itong pag-ibig na walang kahantungan? Kailan mo ba ito bibitawan? Patay na si Boss Chi. Alam mo ba ang ibig sabihin ng patay? Nasa langit na siya. Ganyan mo siya ka-obsessed. Baka naman gusto mong manatiling binata habang buhay? Hindi natin masabi. Baka sa isang araw, may himala na mangyari. Ano? Umaasa ka pa ba na ang isang tao ay mabubuhay muli? Huwag na muna nating pag-usapan ang mga yan. Ang pagtulong ko sa iyo ngayon ay walang kinalaman. Sa fiancé ko, kung gusto mong gumanti, huwag mong intindihin ang aking damdamin. Itong si Gu Tianyu, may naramdaman kaya siyang kakaiba? Sige na. Ako ang magbabayad sa mga ginastos ngayon. Magkita na lang tayo mamaya. Ang boss Gu natin ay talagang napakaromantiko, di ba? Tulong mo akong imbestigahan? Tingnan mo kung may malalaking aktibidad si Yu Feifei kamakailan. Sige, magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga talaga. Napagod ka ba nitong mga nakaraang araw ng husto? Umuwi ka na at magpahinga ng maaga ha? Ay, sandali lang. Ako? Ano? Ang totoo kasi. Ako? Wala pa akong nagiging girlfriend kailanman. Bakit mo naman sinasabi sa akin ito ng walang dahilan? Gusto ko lang sabihin sa iyo na wag kang tumingin sa akin na parang ako ay walang pakialam lagi, pero wala pa akong nagiging kasintahan kahit minsan. Hindi mo naman siguro gustong sabihin sa akin na may gusto ka sa akin, hindi ba? Ano ka ba? Nagbibiro ka ba? Bakit? Hindi ba pwede?
Kung hindi lang sa pagdikit ni Gutianyu sa iyo, hindi ko pa talaga balak sabihin ito ngayon. Dati si Gu Tianyu, ngayon naman si Jiang Chen. Para bang ako ay isang maningwit ng mga batang lalaki? Bakit ka tumatawa? Kung ayaw mo, diretsuhin mo na ako. Ako? Hiwalay na ako? Hindi ka ba nag-aalala? Tawag mo ba doon kasal? Para kang dumaan lang sa isang pagsubok, hindi ba? Bakit naman ako mag-aalala? Ang husay mong magsalita niyan? Mula kailan mo pa ba? Ako nagkaroon ng ganyang tingin? Hindi ko na matandaan. Pero sa tingin, angko, bagay talaga. Tayong dalawa. Tama na. Umalis ka na at magpahinga ng maaga. Sa pagkatapos mong makatulog, gisingin mo na ang sarili mo mula sa panaginip. Hindi, pumapayag. Ka ba o tumatanggi? Huwag mong kalimutan ang ipinagbilin ko sa iyo. Ako. Kukunin din kita balang araw. Nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Ang engagement party ni na Yu Feifei at Gu Tianyu ay sa mga kalawa na. Kahit na sa tingin ko ay hindi pupunta si Gu Tianyu, tiyak na hindi. Pakakawalan ni Yu Feifei ang pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Nasaan ang hiniling ko? Salamat na salamat sa iyong pagod. Yu Feifei, dahil hindi sapat ang aral na ibinigay ko sa iyo noon, ako na lang ang magdadagdag ng panggatong dyan. Fei, huwag ka nang mag-alala. May kalahating oras pa. Bago magsimula ang piging, tiyak na darating si Mr. Gu. Oo nga, Fei. Mahilig talagang magpabida ang mga lalaki. Hindi siya pwedeng hindi dumating. Ano bang alam ninyo? Si Gu Tianyu ay para lamang doon, sa matandang patay na babae. Kung hindi ako magpupursigi, ang posisyon ko bilang Mrs. Gu, wala na akong mapapala. Yun namang matandang babae, wala na nga. Nakakabwisit pa rin, nakakainis. Tama, Fei. Hindi mo na kailangang masyadong mag-isip. Kapag nakasal ka na sa pamilya Gu at nagkaanak kayo para sa pamilya Gu, si Gu Tianyu ay walang magagawa kundi tanggapin ito. Hala, Li Xiangnan. Bakit siya nandito? Li Xiangnan, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong ikakasal ka ngayon, kaya espesyal akong pumunta para batiin ka. Li Xiangnan, ano ang balak mo? Salamat sa regalo mo sa pagbubukas ng aking kumpanya. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng regalo. Ngayon, ako ay dumating para suklian ang regalo. Li Xiangnan, binabalaan kita. Engagement party ko ngayon. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung may mangyayaring gulo o wala, malalaman mo mamaya. Fei, huwag kang mag-alala. Yu Feifei, hindi ako makikipag-engage sa iyo. Sa buhay na ito si ate. Wuanqing lang ang gusto ko. Tianyu, maligayang engagement. Salamat. Bakit ka dumating? Siyempre, para batiin ka sa engagement mo kay Fei. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo dati. Ano man ang gawin ko, hindi ka makikialam. Ang ganitong diwa ng paghihiganti, talagang katulad na katulad niya. Yu Feifei. Kuya Tianyu, engagement party natin ngayon. Akala ko hindi ka na darating. Kuya Tianyu, ang daming taong nanonood. Bigyan mo naman ako ng kaunting respeto, pwede ba? Sa aming mga kamag-anak, sa aming mga panauhin, ang engagement ceremony ni na Gu Tianyu at Bibi Yu Feifei ay magsisimula na. Hinihiling namin na palakpakan ninyo ng mainit ang ating ikakasal sa entablado. Yu Feifei, sana ang regalo ng kasal na ibibigay ko ay magustuhan mo. Alam mo ang ibig kong sabihin? Kuya Tianyu, engagement party natin ngayon, pwede bang pag-usapan? Na lang natin iyan sa bahay? Yu Feifei. Ako. Sabihin ninyo, paano natin tatapusin ang Li Xiangnan na iyan ngayon? Fei, kung ako ang tatanungin mo, ikulong sa banyo, bugbugin, hindi ba tapos na? Ilang beses na natin siyang ikinulong. Mag-iba naman tayo ng paraan. Bakit hindi? Painumin natin siya kapag nalasing. Dadalhin natin siya sa kama ni Kuya Wang. Hindi ako iyan. Hindi ako iyan. Patayin iyan. Bilisan mo. Patayin mo. Li Xiangnan, ikaw ang may gawa, hindi ba? Engagement party ko ngayon. Bakit mo ako sinisira ng ganito?
Yufei, sa 3 taon ng high school, binuli ninyo ako sa loob ng 3 taon? May mukha ka pa bang sabihing sinisira kita? Hindi ka ba nagtataka? Saan galing ang video na ito? Galing iyan sa mga matalik na kaibigan mo. Noon, naisip nilang masaya, kaya itinago nila. Sayang lang, hindi nila inasahan na mapupunta ito sa mga kamay ko. Li Xiangnan, papatayin kita. Huwag kang magmadaling patayin ako. Mayroon pang mas malaking sorpresa. Napaparating. Kuya, kailan mo bibilhin ang bag na ipinangako mo sa akin? Kailan mo bibilhin? Depende iyan sa magiging performance mo. Hindi ako iyan. Huwag kayong tumingin. Ipihit ninyo ang mga mata ninyo. Kuya Tianyu, hindi ako iyan. Talagang hindi ako iyan. Hindi talaga ako. Fei Yu, nakakasuka ka talaga. Kuya Tianyu, makinig ka sa paliwanag ko. Pinilit lang ako ng taong yon. Patawarin mo ako, sige na. Fei Yu, nakakita na ako ng mga walang hiya. Pero yung kasing walang hiya mo, ngayon lang ako nakakita. Tapos na tayo, mula ngayon, wala na tayong anumang relasyon. Ang napaka-importanteng seremonya ng engagement, kanselado. Kuya Tianyu, huwag kang umalis. Kamahal kita, huwag kang umalis. Xiangnan Li, winasak mo ang lahat sa akin. Panghabang buhay, hindi kita mapapatawad. Ang nanggagago, ginagago rin. Fei Yu, ang lahat ng dinanas mo ngayon ay parusa sa iyo. Tianyu, ito ba ay? Siyempre, nandito ako para magpasalamat sa iyo, Ate Wanqing. Siyempre, nagpapasalamat ako sa iyo, Ate Wanging. Anong pinagsasabi mo? Nagulat ka ba kung paano ko nalaman na ikaw si Chi Wanging? Presidente Gu, sigurado ka bang gising ka? Siyempre gising ako at sigurado ako sa sinasabi ko kahit na ang bagay na ito mukhang hindi ka panipaniwala. Ngunit sinasabi sa akin ng aking kutob na ikaw si Chi Wanging, ang babaeng matagal ko nang minamahal sa puso ko. Gutianyu, talaga bang nakita mo na ako si Chi Wanging? Ate Wanging, matagal na akong nanatili sa tabi mo sa loob ng maraming taon. Ang bawat kilos mo, bawat ngiti, kahit ang estilo mo sa pagtatrabaho, alam ko ng lubusan. Hindi mo ako maloloko. Presidente Gu, inaamin ko na ang pagmamahal mo kay Presidente Chi ay nakakaantig. Ngunit sinasabi ko sa iyo, mali ang hula mo. Bakit hindi mo pa rin aminin? Presidente Gu, nasa panahon tayo ngayon ng teknolohiya? Huwag mo akong takutin. Ako si Li Xiangnan. Ako ay ako at wala nang iba. Patawad Tianyu, ang totoong Chi Wanging ay patay na. Xiangnan, ako. Punyeta. Naglakas loob kang saktan ang babae ko. Mukhang gusto mo na yatang mamatay. Jiang Chen, bakit ka nanununtok? Sa liwanag ng araw, nagtangka siyang saktan ang babaeng pinahahalagahan ko. Karapat-dapat lamang siyang saktan. Jiang Chen, Tigil, pareho kayong huminto riyan. Jiang Chen, mukhang gusto mo rin pala siya. Tamang-tama, ipagpasiya natin kay Wan. Hindi. Hayaang magdesisyon si Xiangnan. Sakto ngayong araw, nandito kaming pareho ni Jiang Chen. Magbigay ka ng isang tiyak na sagot. Sino ang pipiliin mo? Kayo pareho, wala akong pinipili. Bakit naman? Wala akong balak magpakasal. Ang mga lalaki ay nakakaabala lang sa akin sa pagpapabilis ng kita ko. Mula ngayon, huwag na kayong mag-aksaya ng pag-iisip sa akin. Magandang umaga. Kayong dalawa? Para ihatid sa iyo ang agahan. Huwag mong kainin ang sa kanya, kainin mo ang sa akin. Binilhan kita ng Shanghai Pan-Fried Buns. Kainin mo ang sa akin. Masyadong mamantika ang pan-fried buns. Kalokohan. Ako. Hay, tama na. Pumasok na kayong lahat. Ay, ikaw. Halika. Espesyal na binili ko para sa iyo itong pan-fried buns. Sobrang bango. Kainin mo ang sa akin. Ang akin ay healthy. Ano naman yang dala mo? Mabubusog ba dyan? Kainin mo ang sa akin. Oo na, sige na. May mas importante ba kayong gagawin? Xiangnan, sa totoo lang dumating ako ngayon dahil may mas mahalaga. Akong sasabihin sa iyo, pero sana ay huwag kang magalit sa akin. Sa katunayan, inimbestigahan kita kamakailan at may nalaman ako tungkol sa iyong nakaraan. Ang nakaraan ko?
Ang totoo, iba ang iyong mga tunay na magulang. Iba pala sila. Napatunayan ko iyan sa iyong mga kinagisnan. Itong litrato, ito ang iyong tunay na ina. Narinig ko sa iyong kinagisnang ina na nagkaanak ang iyong tunay, na ina ng hindi kasal. At ang iyong ama ay anak ng isang mayaman. Dahil sa pagkakaiba ng katayuan sa buhay, sa huli ay hindi sila nagkatuluyan. Pagkatapos ay nagka-cancer ang iyong ina. Bago siya namatay, ipinagkatiwala kanya sa iyong mga kinagisnang magulang at nagbigay pa siya ng pera. Si Li Xiangnan ay anak pala sa labas ng isang mayamang binata, kaya ang dahilan kung bakit niya iniwan ang mag-ina, malamang ay dahil sa business marriage? Sabi ko na nga ba, sa ugali at asal mo, isa kang naghirap na mayaman. Ang mga bagay sa nakaraan, hindi na mahalaga sa akin. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Kumain na tayo. Xiangnan, ang galing mo. Nakakonekta pala ang kumpanya natin sa Union Zhonghua. Kapag natapos itong negosyo, ang net profit natin ay magiging 30 milyong piso. 30 milyong piso, malaki na rin iyon, to hindi ba? Alam ko na talaga na sa pagsunod sa iyo, walang mali. Xiangnan, may isang bagay na ilang araw ko nang kinikimkim at hindi ko masabi sa iyo. Ano iyon? Sabihin mo. Ikaw, talaga bang hindi mo balak hanapin ang biological father mo? Ang pagtalikod noong una, ang nagtatakda ng katapusan ngayon. Bakit pa? Tayo magdadagdag ng problema sa isa't isa? Sa tingin mo, tama ba ang sinasabi ko? Tama ang sinabi mo. Sa sarili mong pagsisikap, makakamit mo ang mas magandang kinabukasan. Iyan ang tamang gawin. Hindi masama. Natuto ka na ring ilagay ang sarili mo sa posisyon ng iba? Maliwanag na ang iyong kinabukasan. Kung itinuturing mo, pa akong kaibigan, maaari ba tayong mag-usap? Sige, kakatapos ko lang sa trabaho. Tara na. Ikaw ngayon, ay katulad niya noon, pareho kayong napakahusay. Kaya nga, ang posisyon ko ay hindi kailanman nagbago. Naiintindihan ko? Kahit gaano pa ako magpursige, kahit gaano ako magsikap, sa huli, wala pa ring mapapala. Hindi naman siguro nakakuha ka ng pagkakaibigan natin, pati na rin ang hindi masisirang tiwala ko sa iyo. Tianyu, mahusay ka. May mas mabuting babae na nararapat na makasama mo. Naiintindihan ko? Salamat sa pagtuturo sa akin ng maraming bagay. Ate Wanching. Mahaba pa ang tatahakin mo. Pagpalain ka. Nagbalik ka na. Salamat. Dahil ginawa mong napakaganda ng buhay ko. Napakasaya ng buhay. Bakit pa ikukulong sa balat ng tao? Sa tingin mo, tama ba ako? Sayang. Huli ko na itong naintindihan. Hindi, may oras pa para sa lahat. Hanggat ibabalik ko sa iyo ang katawan mo, maaari mong sundin ang plano. Ang ko para sa iyo at makasama si Jiang Chen. Jiang Chen habang buhay. Hindi. Kung ikukumpara sa akin, ikaw ay higit na nangangailangan sa kanya. Mas kailangan mo siya. Mabuhay ka ng maayos para sa akin.